Erabto po mga kapatid at patuloy po tayo nag-aaral sa salita po ng Panginoon at nandito na tayo sa 2 Kings chapter 9, no? 2 Kings chapter 9 at patuloy po natin tinitignan yung kwento ng kingdom po ng Israel at maging yung kingdom ng Judah. At nakaka-amaze lang kasi sa scripture ay makikita po natin na hindi lang talaga siya boring, no? Wala lang talaga siyang hindi lang talaga din ako naniniwala doon po sa mga nagsasabi, 'di ba, na pag inaantok ako pag ako'y nagbabasa ng Bible, 'di ba, yung mga ganun. Yung iba ginagawa nila ito na pampatulog, ano. Pero sa atin, ang dami-dami nating ang dami-dami nating nakikita, no. Ito ay, alam mo yun, kung gusto mo ng ng kwento tungkol sa pag-ibig, nandito siya. Kung gusto mo ng mga drama-drama, di ba? Nakapaloob din dito sa scripture. Kung gusto mo ng pagdating sa mga kings, kung ano yung mga ginagawa nila, ano yung mga plano nila, para ka lang talagang nanonood, di ba, sa movie, kung kayo po ay mahilig na manood sa movie. Ito wala siyang kupas, kadalasan kasi sa mga movies, 'di ba, sa kapanahunan po na ito ay yung pinoportray nila yung pagdating sa mga relationships, pagdating sa mga kapag war naman, 'di ba? Nandiyan naman kapag yung mga sakitan, 'di ba, yung mga away-awayan, yung parang nabibigyan ka ng thrill, 'di ba? Nabibigyan ka ng, alam mo 'yun, yung minsan excite ka, na-excite ka, 'di ba, doon sa mga movies. Pero compared to the Bible, grabe lang talaga yung difference niya, kasi ito ay nag-i-speak hindi lamang sa buhay po ng tao, kundi maging doon po sa magandang plano sa pupuntahan ng tao, 'di ba, sa magandang plano ng Diyos na kalalagyan, 'di ba, ng tao. Kaya no doubt na ang Bible lang talaga is the best the best book lang talaga ever na ibinigay, 'di ba, ng Diyos sa tao. Kasi walang ibang bida dito kung hindi ang Diyos. Diba? Minsan tayo sa mga bida, 'di ba, sa mga movies, nakikitan tayo. Pero sa Bible, as we are continuing, 'di ba, yung ating studies, sa kung ano po yung makikita natin dito, yun, 'di ba, yung depravity ng human, alam mo yun. Pero merong isang loving God, merong isang Diyos na talagang todo siya, 'di ba, kung magmahal. Grabe lang yung pagmamahal na i-demonstrate niya sa mga tao na narito, 'di ba? Maging kahit yung grace niya, 'di ba? Lagi po natin yung nakikita, yung, alam mo yun, yung plan niya. Kahit ginawan na siya ng mali, 'di ba? Patuloy pa rin siya sa pag-abot, patuloy pa rin siya sa pagmamahal, 'di ba, sa mga tao na ito. And compared to us na, alam mo yun, lately lang, 'di ba, nagbabasa ako dun sa mga postings natin sa ating mga group. And as a person din na nag-i-struggle, 'di ba, sa faith na ito, sa ministry na ito, I can feel din yung burden, 'di ba, na parang nawawalan ng yung kabuluhan, yung mga reminders natin, 'di ba, yung mga sinasabi po natin sa mga kapatid. And sabi ko, na lang, yung bigla-bigla lang na pumapasok, 'di ba, sa kaisipan ko. Kasi they don't really need the Lord. 'Di ba? They have everything right now. 'Di ba, nag-i-enjoy sila
nag-enjoy sila sa whatever, 'di ba, yung mga accomplishments. Some of us are having a lot of things to think, 'di ba, about having this, having that, 'di ba, yung mga ganyang mga bagay. Yung iba naman ay grabe din, 'di ba, yung pag-abot doon po sa kanila pong mga pangarap, 'di ba? They are the bida right now, no? Pero darating ang panahon na kakailanganin lang talaga nila ang Diyos. Doon sa punto na na wala ka ng ibang resources na pwedeng takbuhan, na pwedeng lapitan, 'di ba? Na pwedeng hingan ng tulong maliban sa Panginoon. And when they are already in that kind of situation, dun po talaga nila makikita, 'di ba, yung alam mo yun, yung connection nila, 'di ba, sa Panginoon. Kaya maganda yung sabi ko, maganda sigurong manalangin ng mga bagay, 'di ba, na kung saan i-reveal yung kakayanan, 'di ba, ng isang tao. Yung alam mo yun, yung mga situations na kung saan they will need the Lord, 'di ba, as their savior, and as we are continuing, 'di ba, yung ating pag-aaral, makikita po natin yung benepisyo, 'di ba, ng atin pong pagsunod, 'di ba, sa Panginoon in the midst of fear, 'di ba, in the midst of trials, 'di ba, in the midst of everything that may come, 'di ba, sa buhay na ito, no? It's really difficult to comprehend, 'di ba, yung mga pwedeng mangyari sa bukas. Pero lagi ko po itong sinasabi, rest assured naman po tayo na ang bukas is hindi man siya promised, but we have a God, 'di ba, na nagki-keep doon po sa kanyang promises. So we will just continue, mga kapatid, 'di ba? Kahit ilang alam mo 'yon, kahit iilan lang po tayo, 'di ba, na talagang nagmi-meet, 'di ba, sa sanctuary ng Panginoon, ay alam mo 'yon, yung kagalakan na knowing that in heaven we have a lot of of kasama, 'di ba, worshiping the Lord. Alam mo yun, worshiping, giving honor, 'di ba, sa Panginoon. Hindi tayo nag-iisa. Yung alam mo, hindi tayo iilan lang. Marami yung mga kapatid natin sa pananampalataya all over the globe na kasama po natin, 'di ba, sa pag-worship, sa pag-obey, 'di ba, sa Panginoon. At nakaka-encourage yun, nakakatuwa yun, 'di ba, na malaman na lahat ng atin pong ginagawa, 'di ba, sa Panginoon ay nalalaman niya mula doon po sa kanyang trono. At nakikita niya, 'di ba, yung ating mga ginagawa, maging yung mga desires natin, yung mga plans natin, is it aligned, 'di ba, doon po sa nais, 'di ba, ng Panginoon. So sabi dito sa verse 1 ng chapter 9, samantala, sabi dito, tinawag ni Propeta Eliseo. So we will be continue magpapatuloy tayo doon po sa pag-aaral tungkol sa ministry nitong si Elisha. Ang isa sa mga propeta at inutusan, sabi dito, magbihis ka, pumunta ka sa Ramoth Gilead at dalhin mo ang langis na ito, no? Magbihis ka, pumunta ka sa Ramoth Gilead, sabi dito, at dalhin mo ang langis na ito. Nakakatuwa lang na malaman, 'di ba, na pagdating doon sa pagganap, 'di ba, ng tungkulin, especially sa ministry, 'di ba, kailangan yung maging presentable ka din, 'di ba, yung alam mo yun, yung pinagbibihis pa itong isa sa mga propeta, 'di ba, na uutusan nitong si
si Eliseo, no? Hindi sasabihin ng prophet na yun, sabi na, okay naman itong suot ko eh. Di ba, alam mo yun? Okay naman itong suot ko, maglalakad lang naman ako sa napaka-dusty, di ba, na lugar, di ba, sa mga, hindi natin alam yung mga lakaran nila noon, kung mga, ano ba yun, mga, for sure yun, mabato, di ba, wala namang, ano noon, di ba, wala namang mga, semento na katulad ng mga semento, 'di ba, na meron tayo ngayon. Wala naman silang mga sasakyan. Pero yung pagbibihisin ka, that means to say that, alam mo yun, yung talagang kahit doon sa minsan kasi sa church, 'di ba, yung mga, alam mo yun, yung mga idinadamit minsan, 'di ba, ng iba ay kung ano yung mga regular na ginagamit nila. Alam mo, walang distinction yung mga para sa Panginoon, no? Ewan ko po sa inyo, mga kapatid, kung very, kayo, yung, alam mo yun, yung panatag na ba kayo na yung ginagamit ninyong pamalengke, yun din yung ginagamit na pagpunta doon sa sanctuary ng Panginoon, di ba? Yung ginagamit niyo na pang trip, mga kung saan-saan kayo nagpupunta-punta, di ba? Pero dito magbihis ka sa amin. Okay na yung damit mo, pero kasi as you fulfill the ministry, di ba, ng Panginoon, yung hindi ka yung alam mo yun, yung kung ano lang yung gusto mong isuot, dapat may identity. Ito pan church ko ito. Meron po ba kayong mga ganon na identification, 'di ba, ng mga damit na ito para sa sa atin kasi, 'di ba, may pan swimming ka, may pan summer ka, 'di ba, yung mga ganon. Maganda rin na naglalaan tayo ng panahon, 'di ba, upang tayo po ay kahit ilan lang naman yung damit, kahit ilan lang yung pantalon, 'di ba? Basta yun ay para sa Panginoon, 'di ba? Yung damit na ginagamit mo na yon ay hindi katulad ng nakagawian mo na, 'di ba? Tulad ng mga yung pang-araw-araw mo, 'di ba? May identification naman sana, 'di ba? Yung para sa Lord ay para sa Lord. 'Di ba, yung para sa palengke, pampalengke 'yon. Kahit sa mga sapatos, no? Yung para sa yung pang-araw-araw na damit mo, para sa pang-araw-araw 'yon, 'di ba? Iba naman yung para sa Panginoon, no? Magbihis ka, sabi nitong si Eliseo, kasi ano bang inaano niya? Ano bang sasabihin niya dito sa pinagbibihis niyang tao? Sabi dito, pumunta ka sa Ramoth Gilead at dalhin mo ang mga, dalhin lang naman ang mga langis ba't kailangan pang magbihis? As you fulfill, di ba, yung, kasi may mga, may mga kasuutan lang talaga sila. Di ba, makikita natin dito, may kasuutan sila doon sa pag-fulfill nila, doon sa ministry na meron, di ba, sa kanila, no? Ito yung talagang, ito ay para sa, di ba, may mga kasuotan yung mga pare. Pag-aralan po natin yan, no? Nakapagpapasok po sila doon sa Holy of Holy, sa tabernacle. May mga kasuotan sila, naliligo sila, nagpapalit sila, di ba, ng mga damit. Tapos tayo na nabubuhay kuno, di ba, yung, alam mo yon, yung ina-abuse kasi yung grace Nabubuhay man ako sa grace, hindi na yan tinitignan, di ba, ng Lord? Hindi. Nakasulat yan, di ba, sa banal na kasulatan, na talagang kailangan pag pumasok ka sa sanctuary ng Panginoon, di ba, maayos yung kasuotan mo, hindi yun yung ginamit mo sa pagkatay ng kung ano-ano, di ba? Hindi, mga kapatid, no? Salamat na lang at lagi ang Bible, di ba? Tinuturuan po tayo sa mga ganitong mga bagay, no? Para hindi natin ulain,
'di ba, yung sanctuary ng Panginoon. Sabi dito, pagdating doon, sabi niya doon sa uutusan, hanapin mo si Jehu, na anak ni Jehoshaphat at apo ni Nimshi. Very clear yung instruction, ano, dito po sa prophet na inuutusan. Sabihin mong iwan muna niya ang kanyang mga kasamahan at isama mo siya sa isang silid. Sabi dito, dooy ibuhos mo ang langis na ito sa kanyang ulo. Sabihin mong pinili siya ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pagkatapos, umalis ka na agad. No? Actually, as we go back, di ba, sa atin pong mga pinag-aralan, ito ay dapat ginawa nitong si Elijah. Ibinigay ito sa kanya, 'di ba, as a part of doon sa ministry, pero hindi niya po 'yun nagawa. So probably ibinilin niya ito kay Elisha. Pero nakita po natin na itong si Elisha ay nag-uutos naman dito sa isang propeta. So probably may factor doon, 'di ba, yung kanila pong yung whatever be their factor, maybe yung age nila, 'di ba, or alam mo yun, yung dami ng kanilang mga gagawin or ginagawa pa, alam mo yun. Pero ang maganda po dito ay na-deliver po ito, 'di ba, ng maayos. Hindi ito nakalimutan nitong si Elisha. Kumbaga, prioritize lang siguro nila, 'di ba, kung ano yung mga dapat unahin, at alam po natin na itong si Elijah, itong si Elisha, 'di ba, ay may edad na rin, so makikita po natin na yung kasi sa translation, 'di ba, ng English, tumakbo ka kaagad, so sinasabi po doon na umalis ka. Sabi dito, umalis ka kaagad, wag ka nang wag ka nang magtagal doon, kasi ito ay napakadelikado, 'di ba, na nagawain. Meron pang reigning king, tapos mag-a-anoint ka ng another king. Talagang delikado yung kalalagyan, 'di ba, ng tao na ito, 'di ba? Hindi lang yung inuutusan, kundi maging dito po sa nag-uutos, 'di ba, na si Elisha, So tingnan natin bakit ba ganun yung ginawa, bakit ba kailangang i-anoint itong si Jehu? Meron pa namang reigning king, Sabi dito, pumunta nga sa Ramoth Gilead ang kabataang propeta. Ito yung kabataang propeta. Ito yung pinili. Kasi ito yung po pwedeng umalis ka agad kasi kung matanda ka, 'di ba, magtatagal ka mahabol ka ng mga ang mga panghabol niya, may mga kabayo sila, Yung grupo ng mga king, may mga chariots, 'di ba? Yung mga yan, may mga kabayo sila. Pero kapag kabataan yung inutusan mo, maganda talaga yung 'di ba? Magsisimula ka sa ministry na talagang bata ka pa. Yung merong ka pang lakas kasi marami kang magagawa Kaya yung nagdi-delay ng kanilang calling, 'di ba, sa Panginoon, saka na lang ako maglilingkod. Kailan? Pag meron ng mga rayuma, marami ka nang idadahilan. Masakit ang tuhod ko, 'di ba? Masakit yung likod ko. Hindi mo na kayang gampanan, 'di ba? Yung mga marami ka nang mga makakaagaw, 'di ba, doon sa gagawin mo, supposed to be. So maganda yung kabataan pa, 'di ba? Naging kabataan din naman po tayo. At talagang grabe yung lakas, 'di ba, ng mga kabataan. At nakaka-amaze itong itong tao na ito, kasi kabataan pa lang siya, pero ang mas pinili niya, 'di ba, sa buhay na ito, yung paglingkuran, 'di ba, yung Lord. Yung alam mo yun, yung mas pinili niya, 'di ba, na pag-aralan, matuto, 'di ba? Mas pinili niya yung sa piling siya, 'di ba, nitong si Elisha. Marami sa atin yung hindi pumipili ng ganon, 'di ba? Mas pinipili yung iba. Mas pinipili yung trabaho. O nga naman, maganda naman yung yung hindi ka lalabas, 'di ba? Maganda rin naman 'yun. Magkakaroon ka ng maraming pera, magkakaroon ka ng
hindi ka mapapagod, yung katulad ng sinasabi po ng iba, di ba? Hindi ka mai-stress. Alam mo yun? Lalo na pag hindi ka nagko-commit, di ba, sa ministry, okay yun, less problem naman talaga yun eh. Okay lang. Walang problema katulad ng mga sinasabi po, 'di ba, ng iba. Bakit ka naman magpapagal, 'di ba, sa Panginoon eh? Alam mo naman na, 'di ba, yung paglilingkod naman sa Panginoon ay talagang nakaka-stress 'yan. 'Di ba? Nakakapagod 'yan. 'Di ba? Doon sa mga hindi nakakaalam sa salita po ng Panginoon, kasi wala silang time na mag-aral sa lahat ng mga meron, 'di ba, sa banal na nakasulatan. Doon sa mga walang pagpapahalaga, 'di ba, sa salita ng Panginoon, sasabihin po nila 'yon. 'Di ba? Pero sa atin na nakakakita na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lang pagpapala, 'di ba, yung meron, 'di ba, sa atin, kundi nandyan lahat ng pagpapala, pagpapala ng, alam mo yung katahimikan ng isip, di ba? Pagpapala sa, kahit sa mga material na bagay, hindi naman tayo pinababayaan ng Lord. Di ba? Marami sa atin ang magpapatutuo mapatungkol dyan, no? Na pagdating sa pagpapala, no, ay ang Lord yung nagbibigay. Ang Lord lang talaga yung nagbibigay, and He will bless us. Diba? Doon sa kailangan natin, doon sa mga needs natin, and more than pa, diba, sa ating inaakala pa minsan, ano, marami ang pagpapala ng Lord. Nakapaloob sa scripture, ang dami niyan, diba, na makikita po natin. At sabi dito, pumunta nga sa Ramoth Gilead ang kabataang propeta, nadatnan niyang nagpupulong ang mga opisyal ng hukbo. Sinabi niya na pag-utusan po ako, mahal na pinuno. Alam mo yun, may ano siya, no? May kahit kabataan pa lang siya, hindi siya natatakot doon sa kanyang mga daraanan, no? Hindi siya, marami kasing posibleng mangyari eh sa iyo pag ikaw ay nasa sa daanan, sa kapanahunan po na iyon. Tapos imimit mo itong mga opisyal, mga kasundaluhan, 'di ba? Opisyal ng hukbo. Sino ka ba? 'Di ba? Sino ka na makikipag-usap, 'di ba, sa kanila? Kunyari tayo, pupunta tayo doon kay Galans. 'Di ba? Makikipag-usap tayo, no? Yung mga ganon. Meron bang tawag doon? Meron bang confidence, 'di ba, sa pakikipag-usap, Pero alam kasi ng kabataang ito kung sino yung kanyang pinaglilingkuran eh. Alam niya kung sino yung nagpadala sa kanya, walang iba kundi itong si Prophet Elisha, at alam din naman niya kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran, 'di ba, nitong si Elisha. Sabi niya, napag-utusan po ako, mahal na pinuno. Si Jehu ang sumagot, sino sa amin ang kailangan mo? Kasi marami silang mga opisyal doon eh. Sino sa amin? Nagpupulong nga, 'di ba, yung mga opisyal ng hukbo. Sino sa amin ang kailangan mo? Kayo po, sagot ng propeta. I don't know if this kabataan ay kilala na niya itong si Jehu, 'di ba? Hindi na ito ipinagbigay alam, 'di ba, sa atin. Sa kapanahon na ito, madali lang ipakita mo lang yung picture niya sa cellphone, 'di ba? Ito yung kakausapin mo. Pero sa kapanahonan nila, wala silang ganong mga gadgets, no? So probably maaring i-describe kung hindi man na-meet ito, 'di ba, ng personal, or maaring may mga instances talaga na nakita na itong si Jehu, whatever be, 'di ba, yung situation, no? Pero makita po natin dito na sabi ng kabataang propeta na kayo po, sagot ng propeta, kayo po yung kailangan ko, 'di ba? Kayo po yung kakausapin ko. Tumindig si Jehu at sumama sa propeta sa loob ng bahay. Sino ka ba, 'di ba? Kabataan ka, 'di ba, na propeta, magsasabi ka na gusto mo akong kausapin. Pero makita po natin na talagang inayos na lang talaga lahat ng Lord yung lahat ng bagay. Ito yung maganda sa ministry, 'di ba, na meron po tayo. Yung alam mo yun, yung aayusin niya yung lahat eh.
Aayusin niya yung lahat. 'Di ba para po sa atin. Syempre, itong si Elisha naman, nakita po natin na very prayerful din naman itong si Elisha. So pinagpray na niya ito na ganito, ganyan, 'di ba? Whatever be yung behind the scenes sa kwento po na ito. Pero makita po natin mga kapatid, 'di ba na as this kabataang propeta, pinufulfill po niya yung kanyang ministry, inaayos po ng Lord yung lahat ng mga kakailanganin po niya. Yan po yung maganda 'di ba sa atin sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Nape-pressure kasi tayo minsan, 'di ba? Dahil parang tayo na lang yung lahat ng nag-iisip at gumagawa. Pero behind the scene, alam po natin na prepare na po 'yan, 'di ba lahat ng Lord. Pagdating doon, sabi dito, ibinuhos niya sa ulo ni Jehu ang langis. Sabay sabi, bigla mong bubuhusan ng langis. 'Di ba itong isang official na ito? No? Pero dahil yun po yung kanyang pagkatawag, yun po yung gagawin po niya, ginawa po niya 'di ba ng maayos according doon sa instruction ni Elisha sa kanya. Ibinuhos niya sa ulo. Alam natin yung anointing, 'di ba? Madalas ginagawa talaga nila ito at maging sa kapanahunan po natin ngayon, no? Sabi niya, sabi, ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ito yung identification ng isang tunay na propeta, 'di ba ng Panginoon. Yung lahat ng kanya pong sasabihin ay sa Panginoon. 'Di ba? Ito yung sabi ni Yahweh. Nakakita na po ba kayo ng mga ganung mga preacher? 'Di ba na ito yung sabi ni Yahweh at yun yung paninindigan ko. Ito yung sasabihin ko. 'Di ba? Ito yung sabi ni Yahweh, no? Ito yung sabi ni Yahweh. Sino ba si Yahweh? Ang Diyos ng Israel. Yung ibang mga preacher na nagsasabi lang ng kung ano-ano, kahit sa mga points, minsan, ewan ko lang sa inyo, 'di ba, yung mga kung ano-ano yung mga pinupunto nila, 'di ba? Doon sa kanila pong mga sinasabi. Wala naman tayong ibang ginagawa pagdating sa sa pagbabahagi, 'di ba, sa salita ng Panginoon. Kundi yung kung ano yung sinasabi ni Yahweh sa kanyang salita, tayo po yung nagpapasa nito, 'di ba, sa tao. Hindi natin ito dinadagdagan at hindi rin natin ito binabawasan. Yun po yung trabaho natin. Tayo po, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ang daming mga nagpapaliwanag, 'di ba? Pero sapat ang salita ng Panginoon. Do you think na magpapasulat siya ng ganitong mga bagay kasi gusto niya na ipaliwanag ito sa tao? Hindi, may sariling interpretation yung scripture. May sarili siyang interpretation. Katulad ng pocketbook, kapag nagbabasa tayo, may sariling kwento yung pocketbook. Hindi mo ito pwedeng dagdagan. Di ba? Hindi mo rin pwedeng bawasan kasi yun yung gusto ng writer na ganun yung kanyang isulat. Di ba? Yun yung gusto ng writer na gusto mong basahin niya. Di ba? Yun yung kwento. Ganyan din po yung scripture. Di ba? Wala tayo lang talagang pwedeng i-contribute dito Di ba? Para maipaliwanag natin ito ng maayos kasi may kasapatan na siya. Sapat na yon. Di ba? Ang sa atin lang, basahin siya, unawain siya, isabuhay siya. Isabuhay siya. At madalas dito po tayo sumasablay, di ba, sa pagsasabuhay. Yung iba naman dinagdagan na, di ba, kung ano yung mga isasabuhay. Pero hindi. Sapat po yung scripture at may kakayanan ang banal na kasulatan. Di ba? Sa interpretation, hirap na mga i-interpret. Bakit mo kasi ini-interpret? Di ba? Basahin mo, unawain mo kasi may sarili po siyang interpretation. At sino yung nagbibigay ng interpretation? Ang Lord mismo, kapatid. Siya yung nag-i-interpret nito. 'Di ba? Siya yung nagbibigay sa iyo, 'di ba, ng kaunawaan. Sinasabi lang ito ng mga taong hindi talaga alam mo 'yon, hindi ilang beses na po ninyong nabasa ang kabuuan ng banal na kasulatan. Maaalala pa ba ninyo kung ilang beses na ninyo itong nabasa? Sa atin,
ano, no? Sa atin, pinag-aaralan natin lahat, di ba? Nakailang balik na tayo. Kung hindi ako nagkakamali, apat na balik na ba tayo? 3 o 4 na balik, 'di ba, sa pag-aaral nito, no? Salamat sa Panginoon. Kaya patuloy natin siyang kinikilala, 'di ba, sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat, 'di ba, sa atin. Sabi dito, ganito ang pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, binubuhusan kita ngayon ng langis upang maging hari ng Israel na kanyang bayan. Di sinabi ng kabataang propeta na ito, pwede ko bang buhusan yung ulo mo, di ba, ng langis? Kasi may command siya from Elisha, di ba? At si Elisha may command from the Lord. Hindi mo na kailangang humingi, di ba, ng permiso. Diba? Marami yung ganun, hingi ka muna ng permiso, papayag po ba kayo na na maglilingkod ako sa Diyos, papayag ba kayo na gawin ko itong ministry, di ba, na hindi, ang pinapakinggan ng kabataang propeta na ito ay kung sino yung nag-send, di ba, sa kanya, no? At yun ay walang iba kundi itong si Elisha, no? Sabi, upang maging hari ng Israel na kanyang bayan, papatayin mo 7. Papatayin mo yung hari na anak ni Ahab upang maipaghiganti ko kay Jezebel ang aking mga propeta at ang lahat ng lingkod ni Yahweh na kanyang pinatay. Alam mo yun, talagang idineclare na kaagad ang gagawin nitong si Jehu, di ba, sa kanya. Isa kang opisyal ng hukbo. Malaki itong paglapastangan, di ba, sa haring nakaupo. Na ganito yung iyong gagawin, papatayin mo siya para ikaw yung maging hari. At ano yung response nitong si Jehu, no? Verse 8, sabi dito, mauubos ang angkan ni Ahab at papatayin ko ang mga anak niyang lalaki sa Israel, maging alipin o malaya. Ito ay ipinopisay na ito ni Elijah. Matagal ng panahon, no? Matagal na itong pagbigay alam. Diba dito po kay Elijah, At yung dito po kay yung nabanggit natin kanina, na-postpone. Diba nang na-postpone hanggang sa mga oras na ito. Whatever be yung reason, no? Whatever be yung reason. Marahil nga, diba, ay dahil doon sa edad. Limited na kasi yung po pwede mong magawa kapag ikaw ay nasa nasa yung alam mo yan, yung paubos na yung lakas mo. Paubos na yung lakas mo. Maganda na nauubos po yung lakas natin sa paggawa sa tungkulin natin, 'di ba, sa Panginoon. Katulad nila Elijah, katulad nila Elisha. Saan nyo inuubos? Saan natin inuubos yung ating lakas? Ilang percent po yung nauubos sa lakas natin, 'di ba? Pagdating doon sa pagganap natin ng tungkulin natin, 'di ba, sa Panginoon. O nauubos yung lakas natin kasi para rin lang lahat 'yun sa ating mga sarili. 'Di ba? Kahit ang laki-laki ng kita mo, ang damot-damot mong magbigay, 'di ba, sa gawain ng Panginoon. Kasi iniisip mo lagi, akin 'to, para sa akin ito, sa pamilya ko ito, kulang pa ito, kaya nagkukulang 'di ba? Yung iba naman pondo ng pondo sa kung saan-saan, 'di ba? Bigay sila ng bigay sa kung saan-saan. Doon nauubos, 'di ba, yung kanilang mga lakas. Iiwanan mo din lahat 'yan, 'di ba? Iiwanan din natin yung lahat ng mga meron dito. Ang tangi lang nating madadala, 'di ba? Pagdating po ng panahon is yung mga natin, yung mga hindi lang yung mga experiences natin, 'di ba? Kundi ang titignan doon sa atin ay kung ano yung ginawa natin para sa Panginoon. Ano yung ginawa natin, 'di ba, para sa Lord. Mauubos ang angkan ni Ahab, sabi dito, papatayin ko ang mga anak niyang lalaki sa Israel, maging alipin o malaya. So maganda ba ang hindi sumunod sa Lord? Dito pa lang makikita natin na kapag ang Lord ang nagbigay ng justice, walang po pwedeng makapigil, 'di ba, sa kanya. Wala, kahit power and principalities, wala. Wala lang talaga, no? So, maganda ba ang sumunod sa Panginoon?
Di ba? Maganda ba yung maglingkod ngayon? Di ba sa Panginoon? Tayo, masasabi natin, oo, maganda. Maganda ba yung mag-disobey ngayon sa Panginoon? Hindi. Di ba? Kasi lahat ng ginagawa po natin ay may maaring pagpapala o maaring kaparusahan, no? So the next time na sasabihin natin, gagawin ko ito para sa aking sarili, 'di ba? Ma-remind po tayo, 'di ba, na ang gumagawa ng para sa kanyang sarili, katulad nila Ahab, yung pamilya nitong si Ahab, ay magkakamit, 'di ba, ng mga hindi nila magugustuhan na resulta ng kanilang disobedience sa Panginoon. Gagawin ko, sabi ng Lord, sa pamilya niya, ang ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat at ni Baasa na anak ni Ahiyas. Mga powerful people ito pero wala silang ginawa. Sino naman kasi ang makakatalo sa Diyos? 'Di ba? Napakalaking paglapastangan lang talaga sa Diyos ang hindi sumunod sa Kanya. Kasi anong power ang meron tayo? Kilikili power, 'di ba? Pero wala tayong power. Ito mga powerful people ito na hindi sumunod sa Panginoon and yet wala silang nagawa, 'di ba? Laban sa Panginoon. 10, sabi dito, si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa kaparangan ng Jezreel at walang maglilibing sa kanya. Si Jezebel, di ba? Ang dami niyang pwedeng gawin. Napaka-powerful din niya. Kaya nga niyang hawakan, di ba, si Ahab sa lahat ng mga desisyon niya. Di ba? Siya nga yung talagang pinaka-king actually, no? Sa kapanahunan po nitong si Ahab. Nag-build sila ng kanilang empire. Tapos ganito ang sasabihin sa kanya, di ba, ng Lord. May pagtatanggol ba ni Jezebel at ng kanyang mga armies, ng kanyang mga prophets, yung mga sarili niyang mga prophets na siya yung nagtayo, ang gagawin sa kanya, di ba, ni Yahweh. Pagkasabi nito, makikita natin as we go on, pagkasabi nito, dali-daling umalis ang kabataang propeta, no? Binigyan diin lang talaga yung dali-dali, no? Kaya kasi kabataan siya malakas siya So probably ito nga yung isang reason kung bakit hindi ito nagawa nitong si Elijah. Kasi matanda na itong si Elijah, paano na siya magmamadali? Tapos itong si Elisha naman, kaya niya man sana niyang gawin, pero mas madadalian yung trabaho kapag itong kabataan ang kanyang isinend. Ano? Sabi dito, 11, nang bumalik si Jehu sa kanyang mga kasamahan, tinanong siya ng mga ito, anong nangyari? Anong kailangan sa'yo ng lukulukong iyon? Diba? Grabe naman ang pagtingin nila doon sa kabataang propeta. Kasi nga, diba, nasa kabataan siya, tapos ang kakausapin niya ay mga matataas na pinuno ng hukbo. Sino naman yung mga ngahas lang talaga na, alam mo yun, pupunta sa mga ganong lugar na nagmi-meeting itong mga opisyal, diba, ng mga hukbo. Sino yung mga ngahas doon? Ano, at ito naman si Jehu ay, alam mo yun, yun nga sinabi ko po kanina, na prepare na po talaga yan lahat ng Lord. For this young man, di ba, na maganap niya, di ba, yung kanyang tungkulin na ginampanan sa araw na yon. Sinabi ni Jehu, alam na ninyo kung anong gusto ng lukulukong yon. Di naman yun. Alam na ninyo kung ano yung gusto ng lukulukong yon. Ano nga ang sinabi niya? Tanong nila. At sinabi niya, ganito ang sabi niya, inutusan ako ni Yahweh na buhusan kita ng langis upang ikay maging hari ng Israel. Alam mo yon, hindi naman, kung iba-iba lang, di ba? Sasabihin ng isang opisyal na ito na si Jehu na, ba't mo ko binubuhusan ng langis? Di ba? Maaring niyang patayin yung lalaki na ito na magbubuhos ka ng langis. Ang langis, alam naman natin, di ba, yung feeling ng ng nilangisan ng ulo, di ba? Malagkit, mainit, di ba? Pero hindi niya yung sinaway. Yun nga, prepare lahat yun ng Lord. Kaya, no, alam mo yun, yung hindi siya natatakot, di ba, sa pagganap, di ba, ng kanyang tungkulin. At sinabi niya, ganito ang sabi niya, inutusan ako ni Yahweh na buhusan kitang langis upang ikay maging hari ng Israel. Upang ikay maging hari ng
ng Israel, no? At ano yung reaction ng mga taong nakarinig nito? Pagkarinig nito, dali-dali nilang inalis ang kanilang mga balabal at inilatag sa paanan ni Jehu. Loko-loko yung pagtingin nila, pero upon hearing, 'di ba, kung ano yung sinabi ng kabataan na ito, ay ang ginawa naman nila, hinipan nila ang trumpet at saka sumigaw, mabuhay si Jehu, mabuhay ang hari. Sino lang talaga ang pupwedeng humadlang sa kung ano yung gustong naisin ni Yahweh na mangyari? Kahit ito mga mga official na ito, hindi nila sinabi, oy, buhay pa yung hari Bakit ganun yung kanyang sinasabi? No, paglapastangan ito sa hari. Pero wala lang talagang magagawa kahit na sino man so kung ano yung gustong gawin, 'di ba, ng Diyos na si Yahweh. Wala lang talaga nakaka-bless, 'di ba, na malaman yung mga ganitong mga bagay, no? Especially sa mga kapanahunan na katulad ng meron tayo, sa mga panahon na ito. Wala kahit sino man, 'di ba, na pwedeng makahadlang sa kung ano yung gustong naisin ni Yahweh na mangyari. Wala. 'Di ba? Wala. Pinag-aralan ni Jehu kung paano niya mapapatay si Joram. Ito na, no? Sabi dito, na nooy ay kasama ang mga Israelitang nagbabantay sa Ramoth Gilead laban kay Haring Hazael ng Syria. Sabi dito, si Haring Joram ay bumalik noon sa Jezreel upang ipagamot ang sugat na tinamo niya sa pakikipaglaban kay Haring Hazael at sa mga tauhan nito. Sinabi ni Jehu, kung talagang kakampi ko kayo, isa man sa kanila ay huwag ninyong pababayaang makapunta sa Jezreel upang ibalita ang nangyaring ito. So magkakaroon ng revolt ngayon sa panig nitong si Jehu at sa panig nitong si Haring Joram. Ang lang, no, parang as napipicture ko lang, 'di ba, yung grabe naman to, no? Grabe talaga itong mangyayari, 'di ba, na doon sa mga other officials, imbes na magme-meeting po sila kung paano po nila lalabanan po itong Syria, pero nag-iba lahat na-twist lahat 'di ba? Yung mga pangyayari, no? Hindi ito dahil sa alam mo yun, naka-destined na 'di ba, na mangyari. Ito yung plano ng Lord para bigyan ng hustisya, katulad ng kanyang sinabi, yung ginawa nitong si Jezebel at ni Ahab sa mga propeta niya, 'di ba, sa mga lingkod niya. Isa lang ang makikita natin dito, ipinagtatanggol ng Diyos ang kanyang mga lingkod. 'Di ba? Ipinagtatanggol ng Diyos ang kanilang mga lingkod. Kung hindi man nakikita, 'di ba, sa mga kapanahunan na ito, may justice na ibibigay ang Lord sa kahit sino man, 'di ba, na lingkod niya, na ginawan ng mali, 'di ba, ng iba, na ginawan ng mali ng kahit na sino, maging hari man ito, may katungkulan man ito, 'di ba, o kahit na sino man. Minsan kasi, 'di ba, marami, 'di ba, yung nananakit sa mga lingkod ng Diyos. May hustisya doon, kapatid. 'Di ba? Ang Diyos hindi yan natutulog, 'di ba? At ibibigay niya ang hustisya sa kanyang sariling kapanahunan. At ito na, makikita po natin na mas matindi pa, 'di ba, kapag ang Lord yung sumingil sa mga utang, 'di ba, na ginawa ng tao laban sa kanyang mga lingkod. Kaya ang tanong doon, maganda ba ang maging lingkod ng Diyos? No, masasabi natin na oo, bakit? Kasi pinagtatanggol ka ng makapangyarihang Diyos. Paano mo naman masasabi na lingkod ka ng Diyos? Marami kasi yung Christian ako 'Di ba, lingkod ako ng Diyos. Ang isang lingkod ng Diyos, makikita rin lang po natin dito sa ating pong pinag-aralan, ginagawa niya ang tungkuling tinanggap niya sa Panginoon. 'Di ba? Nang may kasigasigan, no? So kung hindi mo 'yun ginagawa, 'di ba, hindi ka lingkod.
Kung hindi ka sumusunod, 'di ba, sa Panginoon, hindi ka lingkod. Kung hindi ka pumupunta sa tahanan ng Diyos, hindi ka lingkod. No matter what will you say, 'di ba? Or whatever be your explanation, hindi ka lingkod. Paano po yung pa-absent? 'Di ba? Matuturing ba 'yun na lingkod ng Diyos? Parang hindi rin, may doon, may 50-50 doon, 'di ba, na sa area. May panahon para para makita po natin talaga na ang kailangan natin sa buhay na ito ay ang Panginoon. Kasi enough siya, di ba? Sapat siya sa lahat ng bagay. No? At sabi dito, sumakay siya, kasi kung may pupunta sa Jezreel, sasabihin nila kay Haring Joram eh. Kaya sabi nitong si Jehu, sino man sa kanila, huwag niyong papayagan na makapunta sa Jezreel. Sumakay siya sa kanyang karawahe upang puntahan si Joram sa Jezreel na noon ay dinadalaw ni Haring Ahasias ng Judah. Alam mo naman itong si Judah, itong hari ng Judah, di ba? Kasi mas marami nga sa kingdom ng Israel, di ba? 10 tribo yun. So maaring sinasabi nila, di ba, na kapag tayo nakipag-alyansa sa hari ng Israel, mas lalakas tayo. Kasi konti lang tayo eh. Alam mo yun, maraming failure din kahit itong si Jehoshaphat, di ba? Makita po natin na, oo, good king siya, di ba? Pero, hindi, may mga instances sa buhay niya, di ba, na iniisip niya na ang security niya ay yung pakikipag-alyansa sa hari ng Israel, no? At hindi kay Yahweh, no? Bago natin siya husgahan, di ba? May mga instances din na ganyan din po yung atin pong mga iniisip, di ba? At ginagawa na maganda na i-put din yung ganito, 'di ba? Maganda na ito yung gagawin, 'di ba? Pero mas maganda yung manangan lagi, 'di ba, sa Panginoon. Mula sa Tore ng Jezreel, natanaw ng bantay ang pangkat ni Jehu. Sinabi niya, may isang pangkat na dumarating. Sumagot si Joram, sabihin mong salubungin ng isa nating mga ngabayo at itanong kung mga kaibigan ba sila o mga kaaway, no? Nakakaano lang, no? Kaibigan ka ba o kaaway ka? Kailangan tanungin yun, di ba? Magbibigay ka ba ng kapayapaan o magbibigay ka ng kasawian, no? Kaibigan ka ba o kaaway, no? Sabi dito, kaya sinalubong sina Jehu ng isang mga ngabayo at sinabi, pinatatanong po ng hari kung kayo'y kaibigan o kaaway, no? Sumagot si Jehu, kaibigan man o kaaway, wala akong pakialam. Sumunod ka na lang sa akin. No? Dahil dito, sinabi ng bantay, sinalubong na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin po dito ang pangkat. Inutusan niyang muli ang isang mga ngabayo at ipinatanong kung kaibigan ba sila o kaaway. Sinabi ni Jehu, anong kaibigan o kaaway? Sumunod ka na lang sa akin, no? So, syempre, nandun ka na sa nandun ka na sa area nila, 'di ba? Na to, no? Madami na sila. Diba? Tapos ikaw, babalik ka doon sa king, alam mong magkakagulo na. So, papanig ka na lang doon sa kung saan ang tingin mo, diba, na malakas, no? At ganun nga yung ginawa ng mga, mga inutusan na ito, no? Ito yung mga inuutusan na hindi na bumabalik, diba, doon sa mga nag-utos sa kanila, no? Ito yung mga ketsi-ketsi, diba? Ang devotion nila ay according doon sa kanilang benefit, according doon sa kanilang makukuha, no? Ang loyalty nila hindi doon sa kanilang king, no? At tayo man din, mga kapatid, minsan, 'di ba? Maaring itanong din natin, ang loyalty ba natin ay sa ating hari, no? Sinabi uli ng bantay kay Joram, sinalubong na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin ang pangkat. Parang isang siraulo sa sobrang bilis ang pagpapatakbo ng karwahe, ang kanilang pinuno. Parang si Jehu na anak ni Nimshi. Yung identification kay Jehu, di ba? Mabilis siyang magpatakbo ng kanyang karwahe. At dun siya
nakilala, no? Doon siya nakilala, parang si Jehu yun kasi wala namang ibang nagpapatakbo siguro ng ganong kabilis maliban itong si Jehu, no? At sabi parang si Jehu yun, 'di ba, na anak ni Nimshi, no? Sinabi ni Joram, ihanda ninyo ang aking sasakyan. Dali-daling sumakay sina Joram at Ahasias, at sinalubong ang pangkat ni Jehu. Nagkasalubong sila sa lupain ng ni Nabot. Alam natin yung kwento ni Nabot, 'di ba? Pinatay ni Jezebel itong si Nabot para makuha lang yung yung lupain, no? As a gift niya dito kay Ahab. Nang makilala siya ni Joram, itinanong nito, kapayapaan ba ang sadya mo, Jehu? Sumagot si Jehu, magkakaroon ba ng kapayapaan habang naglipa na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pangkukulam na pinalaganap ng inamong si Jezebel? Grabe. Grabe talaga itong si Jezebel man, nangkukulam na rin. 'Di ba, mga Diyos-Diyosan, hindi na siya very religious siya, pero iba naman yung kanyang pagka-religious. Maraming ganyan sa mga kapanahonan natin ngayon. Hindi lang parang mangkukulam, parang aswang sa dami ng kanilang mga sinasamba. 'Di ba, na mga imahin. Tignan mo yung kanilang mga mga bahay, ang dami-daming mga kung ano-anong mga burloloy, 'di ba, ng mga sinasamba nila. Nung pumunta po tayo sa Jerusalem, 'di ba, doon sa museum, nakita natin kung gaano karami yung mga Diyos-Diyosan, 'di ba, sa nakaraan. Kung din siguro, kung mawawala yung henerasyon na ito, tapos mapapalitan ng bago, napakarami din po nilang makikita, 'di ba, ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao sa kapanahunan natin ngayon. As I look, 'di ba, yung mga Diyos-Diyosan na 'yon, paano mo sasambahin yung ang pangit-pangit na God, na ginagad nila? 'Di ba, ang liliit na mga made of clay, made of stone, 'di ba? Pero yun yung mga nagbibigay sa kanila mga lucky charm. Dun sa inyo na may mga lucky charm pa, baka may mga bala-bala pa diyan, mga coins. Mga kapatid, yun? Mga Diyos-Diyosan yun. Ang nagpapala sa atin ay walang iba kundi si Yahweh, hindi yung mga Diyos-Diyosan. 'Di ba, na mga ikinakabit minsan sa mga swerte, 'di ba? Yung pusa na kumakaway, walang ganon, 'di ba, sa mga mananampalataya ng Panginoon, no? Sabi dito, walang kapayapaan. Paano ka ba naman magkakaroon ng kapayapaan, 'di ba? Kung ang dami-daming mga Diyos-Diyosan. Paano ba magkakaroon ng kapayapaan kung ang dami-daming mga ginagawang pagpapalaganap, 'di ba, ng mga pangkukulam na ginagawa. Kaya siguro walang kapayapaan din ang mundo natin. Buti na lang tayong mga mananampalataya, ang kapayapaan natin ay sa Panginoon. Diba? So Lord lang talaga, in the midst of chaos, diba? In the midst of trouble. Dito sa Israel, ang daming natatakot para sa atin. Pero ang kapayapaan natin, diba, ay sa Panginoon. Wala namang may hawak ng buhay maliban sa Lord. Sabi dito, nang marinig ito, biglang ibinuwelta ni Joram ang kanyang karwahe upang tumakas kasabay ng sigaw kay Ahasias. Pinagtaksilan tayo, sabi niya. Yung Juda, 'di ba? Itong si Ahasias ay hari siya, 'di ba, ng Juda. Tapos itong si Joram ay hari siya ng Israel. Eksaktong nagme-meeting din sila, tapos may isang opisyal, 'di ba, nakatulad po nitong si Jehu. Ganyan yung 'di ba? Yung mga kalaban, mga kapatid. Hindi lang sa labas maging sa loob. May mga kaaway po tayo. 'Di ba? Kaya nga minsan nagkakagatan tayo 'di ba? Kasi hindi tayo nagkakaunawaan dahil hindi natin naiintindihan, 'di ba, yung plano po ng Panginoon. But as we go deeper, salita ng Lord, hindi tayo magkakaaway. 'Di ba? Magkakampi tayo. Pamilya tayo. 'Di ba? Pamilya tayo, 'di ba, ng Diyos, no? At time na daw, sabi ni Pastora. So nag-end po tayo dito po sa verse 24, no? Matthew 9 verse 24 po tayo bukas. So Erev po. Ita-type ko na lang po yung ating question.